factor the following polynomials using the different types of factoring techniques. So you were given 5x cubed minus 15x. So first thing you have to do is to check ano bang factoring technique ang pwede natin gamitin dito. To determine that, no, just like any factoring, so bago ka dumaan sa mga ibang factoring technique, lagi mo munang i-check kung meron siyang greatest common factor. So i-check mo kung meron ba siyang greatest common factor para sa 5 at 15. Meron ba? Yes, meron. How about yung x cubed at x? So may greatest common factor ba tayo? Meron din. So therefore, this given a polynomial, we can factor this using common monomial. So paano ba gagawin? So kopyahin lang muna natin. You were given 15. So we have here 15x cubed minus, you were given 5x cubed. So, 5x cubed minus 15x. So, ito, pag nag-factor tayo nito, unang factor or unang factor niya is hahanapin natin yung common monomial factor. So, lagi mo lang tatandaan yung word na GCQ. Kung dati meron tong General Community Quarantine or GCQ, meron din tayong GCQ. So, pag sinabing natin G means greatest, C means common, may greatest common factor, tapos yung Q ay quotient. Yung Q ay quotient. So, paano ba to? So, kailangan mo lang tandaan yung GCQ para alam mo kung ano yung mga dapat na factored form niya. So, pag yung una ay greatest common factor. So, hanapin muna natin yung greatest common factor in a form of common monomial factor ang tawag natin. So, para madali lang, tandaan is GC or greatest common factor ng numerical value at ng ating variable. So, kunin natin yung greatest common factor ng 5x cubed minus 15x. So, dito, pagkuha ng ating ng kanilang common factor, gagamitin natin yung prime factorization. Ano nga ba muna yung prime numbers? So, pag sinabi natin prime factorization, kukunin natin yung mga factors nila na naka-prime numbers. So, when we say prime numbers, ito yung mga numbers na ang factor niya ay 1 at itself. Ano-ano yung mga to? We have here 2, 3, 5, 7, 11. So, lahat ito may factor na 1 at itself. Kagaya ng 2, 1 at 1 times 2. Yun lang ang factor niya. Yung 3, ganun din. 1 times 3. And so forth. So, hanapin natin yung mga prime factors nila. So, ngayon, paano naman pag mag-factor tayo ng variable? So, yung x squared, pag finactor natin yan, para makuha natin yung x squared, diba? Dalawang x, no? Dalawang x na variable, imumultiply natin. As a rule, no? I-add natin yung variable nila. Pag tayo ay nagmumultiply ng mga variable, yung mga exponent nila ang ating ina-add. Okay? So, yun ang gagawin natin dito. So, una yung 5x cubed at saka 15x. So, kunin muna natin ano yung GCF ng 5 at 15. So, kunin natin yung mga prime factors nila. So, sa 5, so 5, no, yun lang ang factor niya. Tapos, ilan yung x niya? 3. So, 3 times 1, 2, 3. Ito, instead na wag na natin isulat yung multiplication kasi baka mas lalo tayong malito. Hindi natin makita yung pagkakaiba ng x sa multiplication. Kaya, we're gonna use yung dot to represent multiplication. Okay? So, yan yung mga factors ng 5x cubed. Next, yung 15x.
So, ano ba mga factors ng 15? So, ano ba dito? Factors, that is 3 at 5. So, lagay natin, we have here 3, 5. Tapos, x. So, huwag natin kalimutan yung multiplication. So, yun yung mga factors nila. Now, next step na gagawin naman natin is that kukunin natin yung common monomial nila. No? Yung common factors pala. So, yun yung gagawin natin. Mama, anong gagawin? Para makuha natin yung greatest common factor nila. Kunin mo lang yung the same na meron sa 5x cubed na factor na meron din sa 15x. Ano ba yung common? So, ito yun. So, yung 5 at saka yung x. So, yan yung mga common natin. So, ayusin natin. So, meron tayong 5 at yung x. Okay. So, hindi masyadong maganda. Ayusin natin. Ayan. Ayusin natin x. Yun. So, lahat ng mga common, ibababa lang natin. So, yung mga common ay yung 5 at saka yung x. So, ayan na. So, yan na yung greatest common factor natin. So, GC. So, ito yun. G at C. Greatest common factor. Nakuha na natin yung dalawa. No? So, ito yung mga greatest common factor. Minsan, ginagawa natin, so ito yung, ang ginagamit natin yung common monomial factor. The same lang din yun. Greatest common factor at common monomial factor, the same lang din na tinutukoy nila. So, para dahil ginagamit natin yung acronym na greatest common factor, no, yun ang gagamitin natin dito. So, ito yung ating GCF. GCF. So, yun yung dalawa. GC. So, tandaan nyo yung word na GC, greatest common factor natin. So, that is 5x. Now, kukunin naman natin yung isang factor. So, ito, nakuha na natin yung first factor na 5x. Kunin naman natin yung pangalawang factor. To get the second factor, ang gagawin nyo lang is copy natin to, 5x cubed minus 15x, and then i-divide natin siya sa nakuha nating greatest common factor. Ano ba yung nakuha nating greatest common factor? Diba, ang nakuha nating greatest common factor ay 5x. So, 5x ang i-divide natin yung lahat ng terms. So, yung lahat ng terms, i-divide lang natin ng 5x. So, simplify natin. 5 divided by 5, that is 1. Tapos, x cubed divided by x. So, sa numerator, yung variable na x natin, ang exponent ay 3. Tapos, sa denominator, ang exponent ng variable natin ay 1. Kasi walang nakasulat, implied. So, hindi na sinusulat. No? Actually, that is raised to 1. So, ano bang rule natin pag tayo ay nagdi-divide ng mga variable? Diba, ang ginagawa lang natin is sinusubtract natin yung nasa numerator, subtract natin ano yung exponent sa denominator. So, that is 1. Subtract natin. And then, sumunod tayo. Yung sumunod na term, negative 15 divided by 5. Diba, ano ba yung rule natin? Pag nagdi-divide tayo ng negative, tapos, dinidivide natin sa positive, ano ang sagot? So, that is also negative. So, that is negative 3. So, lalagay natin dito, negative 3. Tapos, yung x natin, dahil common yung numerator na x at common din sa denominator, diba, ang rule natin kapag tayo ay nagdi-divide ng x divided by x, diba, ang sagot niyan ay 1. So, ka-cancel out na natin yan. So, cancel out natin. That means, equal yan sa 1. Pwede mo na isulat or pwedeng hindi. Pero dito, pinakita ko lang sa inyo. So, tapos, simplify natin kasi tatanggalin na lang natin. So, no need to put yung 1 dito, no?
hindi na kailangang ilagay pa yung 1 doon. Simply write na natin yung sagot natin na x squared. Kasi 3 minus 1, that is 2. Then 3 times 1, that is 3. So, ito na yung factored form. So, ito na yung tinatawag naman nating quotient. So, ito yung ating quotient. Okay? Okay, so nakuha na natin yung quotient. So, tama ba? GCQ, yung GC, greatest common factor, yung Q, yung quotient. So, ibig sabihin, yung GCQ niyan, yan yung bubuo ng mga factors ng ating 5x cubed minus 15x. So, pagsamahin natin. So, pagsamahin daw natin yung nakuha. So, yung una ay yung greatest common factor. Greatest common factor. Tapos, i-multiply natin sa quotient. Kung ano man yung nakuha natin sa quotient. So yun yun. So, binubuo tayo ng greatest common factor at ng quotient. So, ano yung quotient natin? So, ang quotient natin dito ay 5. So, that is 5x. Tapos, isama natin ano yung quotient. So, ito yung 5x, yan yung unang factor natin. Yung second factor naman natin, itong quotient. So, yung quotient natin ay x squared minus 3. So, yan na. So, that would be yung ating final answer for example number 1. So, 5x times quantity x squared minus 3.